Sa gitna ng mainit na panahon, tumaas ang singil sa kuryente ng Dagupan Electric Corporation o DECORP. May detalye si Claire Lacanilaw. Ramdam ng ilang consumer ang pagtaas ng kanilang bill sa kuryente, kaya't iba't ibang diskarte na ang kanilang ginagawa upang makatipid sa konsumo. Hindi na kami mag-steady sa loob. Lalabas-labas ng konti dito sa labas para mahangin. Dati, nag-aircon, nag-ano. Pero hindi na ngayon muna. Mga electric fan na tanggalin sa saksakan. Kasi pag hindi mo tinanggal sa saksakan, umaandar pa rin yun. Nag-absorb pa rin ng energy. Ayon sa DECORP, tumaas ang generation charge sa kuryente. Bunsod ng mataas na singil sa procurement ng ancillary service charge. Yung ancillary service kasi ito yung mga standby na supply. Yung NGCP ay ni-require na mag-procure sila ng ancillary services sa mga iba't ibang power sources din. Purpose kasi nito is maiwasan yung rotating brownout. Nakabantay ang DECORP sa inaasahang pagtaas sa demand sa kuryente ngayong tag-init. Paalala ng DECORP, alisin sa saksakan ang anumang appliances na hindi ginagamit upang hindi maaksaya sa kuryente. Pag maliwanag na, baka pwedeng patayin na yung ilaw. And then, gawin nating habit na instead na dire-diretso yung aircon natin, baka naman pag madaling araw na, pwede na natin patayin. Samantala, nagpatupad ang Senpelco ng scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan upang bigyang daan ang pagsasaayos ng linya ng kuryente at right-of-way. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.